ang mahalaga dito mga kapatid, yung bang wag na nating questionin, no, yung mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Ang mahalaga lang dito ay yung titignan natin yung kaniyang pagmamahal, yung kusa niyang pinagkaloob, no, binigay, inalay ang kanyang buhay para sa atin, para sa ating kaligtasan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Easter Prayer. Blessed are you, O Mary, silent witness of Easter. You, O Mother of the Crucified One, now risen, who at the hour of pain and death keep the flame of hope burning. Teach us also to be amongst the incongruities of passing time, convinced and joyful witnesses of eternal message of life and love brought to the world by the risen Redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 31. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumasa inyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling
nakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So isang mapagpalang Sunday of Divine Mercy po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Poong May Kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat sa ating mga masugid na mga taga-subaybay sa taga-suporta ng munting channel natin na ito. Marami pong salamat sa inyo. At sa lahat ng mga bago nating subscribers, marami pong salamat. Kamusta po mga kapatid? Sana naway nakapagsimba tayo sa araw na ito, no, ng linggo. Sunday of Divine Mercy, no? Ay napakahalagang araw na ito dahil dito ay hininghan, no, ng Panginoon ang ating mga apostoles, no, kanyang mga alagad, binigyan ng authority, no. Sumasa inyo ang kapayapaan, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin din lahat, mga kapatid. Do we have peace in our mind, in our home, in our community, and the places where we are, mga kapatid? Do we have peace, no? May kapayapaan ba tayo? Ito po ang katagang madalas maririnig natin sa mga naghahangad, no, ng katahimikan sa sarili, sa buhay, sa paligid. So paano ba natin makakamit ang kapayapaan? Of course, tayo po kung hindi marunong magpapatawad, hindi natin makamit ang kapayapaan, ang peace, no? Peace of mind. Kung tayo naman ay may maraming hinahangad sa buhay, naiinggit sa iba, hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. So ano ba dapat natin gawin? Of course, humingi tayo ng kapatawaran muna sa ating sarili, sa ating Panginoon, at idulog, no? I-entrust ang lahat sa Kanya, no? Manalig tayo. Yun lang. No? Mamuhay ng simple, huwag maghangad ng masyadong mataas, dahil kung masyado ka ng mataas, sigurado malakas ang lagabong pag lumagpak tayo. So be simple and be humble.
At dito, sabi ng ating Panginoon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi mga na nga pinatawad. So ito po ay ibinigay na authority sa atin mga apostoles, no, ng ating Panginoong Hesus, na up to now itong authority na ito ay siya ring authority na nasa sa ating mga sa ating Santo Papa, mga obispo at ating mga kaparian. So marami ang kuwan dito nagtutuligsa, no? Bakit daw ako palalapit at hingi ng patawad through the priest? Kasi tao lang. But then hindi nila naintindihan na through this authority na pinasa sa ating mga kaparian ay mananatili ito. Galing ito sa ating Panginoon. But then kung ayaw mo maniwala, well, it's up for you, no? Ito ang napakaklaro. Ay kung saan ka man napabilang, tingnan mo muna kung paano ka, no? Mapapatawad. Nang sabihin mo, humingi naman ako ng kapatawaran, no, sa ating Panginoon. So, but paano mo ngayon i-reconcile dito, no, sa sinabi ng ating Panginoon? Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, di ba? Kung iisipin mo lang, paano nga ba ako mapapatawad ng ating Panginoon, no? In my thoughts, paano ko masigurado na napatawad niya ako? Diba? So, simple. Ito lang. Lumapit sa mga kaparian na may basbas, no, ng pagpapatawad. Lalahanin natin na by doing this, hindi ang mga pari mismo by themselves, no? Kung pagnilayan natin, hindi sila mismo yan ang nagbibigay ng kapatawaran. They are only the instrument at binigyan ng authority. Ang Panginoon pa rin, through them, ang magpapatawad sa atin. And then, ito naman, no, si Doubting Thomas, no? Maniniwala lang, no? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Ang kasabihan, to see is to believe. Di ba? So, naniniwala tayo. Yung kasabihan na yun na to see is to believe ay marami ang gumagamit niyan. But, ang tanong, naniniwala ka bang may hangin na hinihinga natin? O yung makita mo yung kahoy na gumagalaw, naniniwala ka ba na may hangin? Ay hindi mo naman nakikita yung hangin eh, di ba? So ganun din ang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi natin siya nakita, but din anong sabi niya? Mapalad ang hindi nakakita sa akin at naniniwala. Ay marami sa atin na tina-challenge pa yung ating Panginoon. Kung pagalingin lang ako ng aking ng Panginoon ay gagawin ko ito, binigyan pa natin ng ng kondisyon ng ating Panginoon. Saan ba ngayon napunta yung paniniwala mo? Nandito ka rin ba sa to see is to believe? Kagaya ka rin ba ni Doubting Thomas? Mas buti pa si Tomas eh. Di ba? Nung sinabi sa kanya ng Panginoon na pasok mo yung daliri mo. Anong sabi niya? Diba? Diyos ko, no? Panginoon ko at Diyos ko, diba? So, we're very lucky na at mapalad, no? Sabihin natin na hindi man natin nakita personally ang ating Panginoon, but naniniwala tayo sa Kanya. So, napakalaking bagay na yun, no? At yung sa Kanyang
awa, no? His mercy, no? Today is the Sunday of Divine Mercy, no? Yung awa ng ating Panginoon. Naawa siya sa atin kaya inalay niya kanyang buhay. At sa araw na ito is the second Sunday of Easter, no? Kasi nasa Easter season pa tayo. At the same time, the Feast of the Divine Mercy. So, mga kapatid, kung atin lang palaliman itong sinasabi ng ating Panginoon mula doon sa pagbati niya ng kapayapaan, pagbigay ng authority sa ating mga apostoles, at sa pagpatibay ng paniniwala ni Tomas. So sana tayo rin habang tayo ay nandito pa sa mundong ibabaw, pagnilayan natin ito, kanyang mga mabuting balita, yung kanyang salita, no? Walang hangad dito yung Panginoon, na iba kundi yung maipadama sa atin, no, ang kanyang pagmamahal. At dito pa natin mababasa na pumasok lang siya sa loob ng bahay, no? Yung pinto ay nakasara, no? Nakalak pa, no? Ay tumagos lang siya, no? So, ano bang power meron siya? Kasi yung iba hindi naniniwala sa ating Panginoon na siya ay anak ng Diyos, no? Tao lang. Diba? Pero yung iba, anghel, pero makita mo ba maitagos niya yung sarili niya sa pinto o anumang pader? And there's a lot of questions, no? Lalo na kung i-connect natin ito sa pagpapanganak ng ating mahal na ina, no? Dahil yung bang sa ating dogma perpetual virginity ng ating mahal na ina, imposible daw dahil siyempre hindi na daw virgin dahil lumabas, no? Dumaan doon ang ating Panginoon. Dito nga, pader na pader, tumagos lang doon pa kaya sa kanyang ina, di ba? Kung titingnan lang natin. But then, ang mahalaga dito mga kapatid, yung bang wag na nating questionin, no? Yung mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Ang mahalaga lang dito ay yung titignan natin yung kanyang pagmamahal. Yung kusa niyang pinagkaloob, no? Binigay, inalay ang kanyang buhay para sa atin, para sa ating kaligtasan. Kaso nakabasa lang ng mga talata, pinasok sa utak, iniba ang pag-unawa, ayun, malayo nang narating. So, ang importante lang dito that ang presensya, no, ng Panginoon sa ating buhay. Kung araw-araw ay may ginagawa tayo, nagtatrabaho tayo, but then kung kasama natin siya, hindi lang natin namalayan that a day had passed, no, sa ating pagtatrabaho. Sa ating pamilya, no, minsan may mga problema tayo na parang hindi kayang mabigyan ng lunas or para walang kapayapaan, But din kung nandiyan lang sa ating mga puso ang ating Panginoon, itong mga bagay na ito ay ating malalagpasan, at
kung ano man may mga problema tayo ay mabigyan agad ng solusyon, no? Basta naniniwala lang tayo na nandiyan siya, na handang gumabay at umalalay sa atin. Ay sabihin na natin, minsan sinasabi din natin na naniniwala ako, no? Naniniwala tayo. But din ano bang klaseng paniniwala? Like kay Doubting Thomas, ito si Tomas, yung sinasabi lang naniniwala pero sa bibig lang, diba? So mga kapatid, hindi lang yun natin dapat gawin na sa bibig lang ang sinasabing naniniwala, but sabayan natin ito ng gawa. Of course, may mga sacrifices dito na hindi maiwasan. Lahat daraan tayo sa pagsubok, sakripisyo para makamit natin ang tunay na kapayapaan at tunay na pagmamahal, no, ng ating Panginoon. Hindi niya tayo nalilimutan, no? He is always watching us. But tayo lang mismo, because we are mga suwail, no? Eh, kung anong gusto lang natin, yun lang sundin natin sa sarili natin. So minsan lumalayo na tayo at hindi na natin siya nakikilala. Kina-challenge pa natin minsan, no? Sinisisi pa natin, no? Diyos ko, bakit nangyari ito sa buhay ko? Mga ganun ba? Yung mga hinaing na mga karamihan. Ako, hindi na ako nagsisimba dahil wala rin. Hindi rin ako sinasagot ng Panginoon. Hindi na ako nagdadasal. Ito na lang, simple na lang. Wala. Ganun ba? So, kunting pagsubok lang minsan, wala. Nadadala na. Tuwad din. Sana itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay may apply natin, no, sa ating buhay at magkaroon tayo ng tahimik, no, na pamamaraan ng ating paglakbay dito sa mundo. So every day is a challenge. Every day is a grace from God. His mercy ay nandyan sa atin lahat ng oras. Ang problema lang, hindi lang natin na-appreciate dahil mas gusto natin yung talagang kung sa mga tinapay pa, ayaw natin nung maliliit lang, yung malalaki talaga, no? So we must be contented, no, kung anong grasya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon at kung ano ang kanyang will, no, para sa atin. Doon tayo. Ang lahat idulog natin kung anong will niya. Ang lahat ay nasa kanya. Lahat ng control siya. Siya yung pilot, no? The captain of our life, no? Basta wag lang tayong humiwalay sa kanya. Mas mahalaga dito yung pakipagrelasyon natin sa kanya at sa ating kapwa. Lalo-lalo na sa ating pamilya, no? Sa buong membro ng ating pamilya. Ipanatili natin ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa bawat isa. At ipanalangin natin ang bawat isa. Yung mga membro ng pamilya natin na hindi na natin nakikita nagsisimba, whatever religious activities or maski na yung pagpanalangin ng buong pamilya, ay encourage natin sila. We will pray for them. At wag tayong magiging kagaya ni Tomas, no, na nagdududa pa, no, di Doubting Thomas. Wag tayong mangganyan. Wag tayong magiging ganyan.
Bagkus ay maniniwala tayo dahil ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Peace be with you. So, sa muli, Happy Easter, Happy Sunday of the Divine Mercy po sa inyong lahat. Maraming salamat mga kapatid. At bago po ako magtapos ay binabati ko ang aming baby now to be coming a lady, si Cassie. Cassandra ko ng happy birthday today. So happy birthday Cassie from Uncle and Auntie, Papa and Grandma. At sa lahat-lahat ng mga membro ng pamilya. So sa muli, sa lahat ng ating na mga masugid na mga subaybay, sa lahat natin ng mga subscribers, sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. Sana naway ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay gagabayan po tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Ilayo po tayo, lalo-lalo na sa kung anumang kapahamakan, most especially ang mga membro ng ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.